Pagkatapos na nangyaring meeting namin sa opisina ni Nino, ay hindi na muna ako nagpunta sa BIS headquarters. Balak kong bisitahin si Mr. Jung, ngunit hindi ko muna itinuloy ang aking plano. Tsak na nakahanda ito ngayon dahil iisipin nito na agad ko siyang pupuntahan para muling tanungin tungkol sa nangyari 6 years ago. Ngunit hahayaan ko munang ibaba niyang depensa niya laban sa akin. Gusto kong isipin muna niya na natatakot akong puntahan siya sa bahay niya dahil maraming mga tauhan niyang nagkalat sa loob at labas ng bahay niya. Uunahin ko na muna ang 2 tao na kailangan pang magbayad sa akin. Sina Dr. Carla Ginto at Roberto Soriano. Gaya ng nakagawian ko kapag may taong i-assassinate ako, ay overall na damit na kulay black at bonnet ang suot ko ngayon. Ngayong gabi ko papasukin ang bahay ng babae para maningil. Siya munang uunahin ko kaysa kay Soriano dahil pahihirapan ko muna ito bago ko patayin. Wala pang 7:00 ng gabi umalis na ako sa bahay ko at sakay ng aking big bike ay nagtungo ako sa bahay ng babaeng doktor para magmanman. Pangmayaman ng subdivision na tinitirahan ng babae, kaya malayong agwat ng mga bahay. Ngunit may mga CCTV camera sa kalsada. Mabilis akong nakapasok sa loob ng subdivision dahil pinatulog ko ang gwardiya na nagbabantay. Pagkatapos ay binura ko ang kuha ng CCTV habang papasok ako sa loob ng subdivision bago sinara ko ang monitor. Tsak na matataranta ang guard kapag nagising siya na sira ang monitor ng CCTV. Walang makakapansin na nagmamanman ako sa labas ng bahay ng doktora. 2 katulong na babae lamang ang nakita kong gumagalaw sa loob ng bahay ng babae. Kaya naisipan kong pumasok na sa loob ng bahay at maghintay na lamang sa doktora sa loob mismo ng kwarto nito. Walang kahirap-hirap na nakapasok ako sa loob ng bahay ni Doktora Ginto at mas lalong hindi ako nahirapang hanapin kung nasaan ang kwarto niya. Maswerte na sa unang kwarto na aking binuksan ay kwarto na mismo nitong aking napasok. Nasa loob ng kwarto nitong malaking monitor ng CCTV camera sa loob ng bahay nito. Kaya agad ko itong sinira. At kahit na ipaayos pang CCTV ay hindi na makikita pa ang footage ng aking pagpasok. Dahil binura ko na agad bago ko ito sinira. 2 oras ang ipinaghintay ko bago ko narinig ang malakas na busina ng kotse mula sa labas ng bahay. Nang sumilip ako sa bintana ay nakita kong pumapasok sa loob ng gate ang kotse ng doktora na pinagbuksan ng isa sa 2 katulong nito. Kaagad na bumalik sa loob ng bahay ang katulong nang maisarado na ang gate at hindi na hinintay ang paglabas ng amo nito. Ilang minuto na akong nakasilip mula sa itaas ng bintana ng kwarto nito ay hindi ko pa siya nakikitang lumalabas ng kotse. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dahil tinted ang salamin kaya hindi ko makita ang loob ng kotse nito. Maya-maya lamang ay bumukas ang pintuan ng driver's seat at lumabas ang hinihintay kong target. Ngunit hindi ko inaasahan ang sunod na lumabas sa kotse nito. Ito'y walang iba kundi si Roberto Soriano. Napataas ang kilay ko nang bigla na lamang naghalikan ng 2 at tila walang pakialam sa paligid kung may makakita man sa kanila o wala. Magkalaguyo pa lang 2. Mabuti't 2 sila na nandito. Para isang bahay 2 aso ang aking mahuhuli. Hindi ko na kailangan pang pagplanuhan kung paano ako makakalapit sa kanya. Dahil siya na mismo ang kusang lumapit sa akin. Mahina ang boses na kausap ko sa aking sarili. Binuhat ni Roberto si Carla at ipinasok sa loob ng bahay nang hindi pinuputol ang kanilang paghahalikan. Tsak na magugulat sila kapag nakita nila na may taong naghihintay sa kanila sa loob ng kwarto. Naglakad ako papunta sa likuran sa gilid na likuran ng pintuan at hinintay ang pagpasok nilang 2. Ilang minuto lamang ay bumukas ang pintuan. At pumasok ang 2 na walang tigil sa pagkakainan ng kanilang mga labi. Ni hindi man lang sila nag-abalang buksan ng ilaw, kaya hindi tuloy nila nakita na nasa loob ako ng kwarto. Sa sobrang pagmamadali ng 2 na makarating sa kama, ay hindi man lang nila isinaradong pintuan, kaya ako na lamang ang kusang nagsarado nito. Kahit ang pagtunog ng lock ng doorknob ng ilak kong pintuan ay hindi man lang nila pinansin. Talagang nakapokus lamang ang kanilang isip sa makamundong pagnanasa na kanilang nararamdaman ng mga sandaling yon. Hinayaan ko munang mag-enjoy sila sa katawan ng isa't isa dahil yun ang huling beses na mararanasan nilang ganoong pakiramdam. Kahit naririndi ako sa mga ungol ng 2 ay tiniis ko ito. Hinayaan ko muna na matapos sila sa ginagawa nila para naman farewell nila sa isa't isang bagay na kanilang ginagawa. Oh, Roberto! Napakagaling mo talaga sa kama kahit na matanda ka na. Narinig kong sabi ni Carla sa lalaking kaniig. Kalabaw lamang ang tumatanda. Biro naman ni Roberto sa babaeng kaniig.
Ipapakita ko sa iyo ngayon na edad lamang ang tumatanda sa akin at hindi ang aking katawan at galing ko sa kama. Mayabang na sagot ni Roberto. Pagkatapos ay mas pinagbuti pa nitong pag-indayog sa ibabaw ng katawan ng doktora. Nahaling sa tindi ng pagnanasang nararamdaman. Umungol ito ng umungol habang may nire-request kay Roberto na tila hindi nakukontento sa ginagawang paggiling ng kaniig. Sinunod naman ng lalaki ang nais ng babae, kaya halos mapasigaw na ito sa sobrang tindi ng kaligayahang nararamdaman nito. Maya-maya lamang ay parehong nanginig ang katawan ng dalawang taong nasa ibabaw ng kama. Akmang aalis na sa ibabaw ng katawan ni Carla si Roberto nang bigla kong pinindot ang switch ng ilaw. Bumaha ang liwanag sa loob ng kwarto, kaya nahantad sa aking paningin ang kanilang kahubdan. Napatili naman ang doktora nang makitang may ibang tao pala sa loob ng kwarto nito, habang may ginagawa sila ng matandang lalaking kasama. Ang ganda palang manood ng live show. Sobrang enjoy na enjoy kayong dalawa. Nakakatuwang panoorin. Kausap ko sa kanilang dalawa sa malamig na boses. Sino ka? Paano ka nakapasok sa loob ng aking kwarto? Galit na tanong sa akin ng doktora pagkatapos nitong ibalot sa hubad na katawan ng buting kumot. Hindi naman nag-abalang takpan ni Soriano ang hubad nitong katawan na tila ipinagmamalaki pa sa akin. Natural, dumaan ako sa pintuan. Alangan namang lumipad ako papunta rito sa kwarto mo. Nangiinis ang boses na sagot ko sa kanya. Anong kailangan mo sa amin? Mapanganib ang boses na tanong sa akin ni Roberto. Dahan-dahang bumababa ito sa kama at naglakad ng mabagal palapit sa akin. Ang buhay niyong dalawa ang kailangan ko. Mabilis kong sagot. In your dreams! Sigaw ni Roberto pagkatapos ay dinamba ko, ngunit hindi niya ako nagawang mahawakan man lang. Kahit dulo ng aking buhok, dahil sinalubong ko siya ng isang malakas na sipa sa sikmura. Lumipad ito at bumagsak pabalik sa kama. Nagtitili naman si Carla at humingi ng saklolo sa mga kasama nito sa bahay at kapitbahay. Dahil nag-aalala ko na baka may makarinig sa kanyang boses, kaya agad ko silang hinagisan ng karayom na pampamanhid. Anong ginawa mo sa amin? Nanlalaki sa takot ang mga mata na tanong ni Carla sa akin. Wala kaming kasalanan sa'yo, kaya bakit mo ito ginagawa? Inalis ko ang bonnet kong suot at lumapit sa kanila. Umupo ako sa gilid ng kama at nginisian sila ng nakakaloko. Ikaw? Gulat na sambit ni Roberto nang makilala ang mukha ko. Yes, it's me. At narito ako para maningil ng utang niyo sa akin. Malas niyo lang dahil nakaligtas ako. At hindi kayo nagtagumpay na patayin ako. Kung nagtagumpay sana kayo ay magiging hero pa kayo. Akalain niyo? Ang assassin na hindi mahuli-huli ng mga pulis ay kayong nakahuli at nakapatay. May pabuya sana kayong natanggap. Kaso malas kayo dahil hindi niyo ako napatay. At sa halip ay akong papatay sa inyo. Ikaw si Silent Assassin? Halos lumuwa ang mga mata ni Roberto sa natuklasan. Lumarawan ng matinding takot sa mukha nito. Tila kilala nito si Silent Assassin at kung paano ito pumatay ng tao. Mismo! Agad kong sagot sa kanya. Ipinitik ko pa sa ere ang aking dalawang daliri. Sa tingin mo'y hindi ka mahuhuli ng mga pulis kapag pinatay mo kami? Galit na tanong sa akin ni Carla. Halatadong nagtatapang-tapangan lamang ito sa aking harapan. I'm very sure na hindi nila ako mahuhuli. May nabasa na ba kayo sa dyaryo na nahuli si Silent Assassin? Hindi ba wala pa? Tumayo ako sa harapan nila at pagkatapos ay hinugot ko mula sa aking wristband ang dalawang karayom, ang aking deadly needles. Masyado na akong nagtatagal at may lakad pa ako, kaya kailangan ko na kayong patahimikin. Sa impyerno na lang kayo magkita-kita ng dalawang doktor na nauna ko nang pinatay. Wag! Maawa! Hindi ko na pinatapos pang sasabihin ni Roberto at agad ko na siyang tinusok ng aking karayom sa may bandang dibdib para mas malapit sa puso. Nahintakutan naman si Carla nang makita na bigla na lamang natumba sa higaan ng lalaking kalaguyo nito. Ngunit wala itong magawa. Hindi ito makasigaw at hindi ito makagalaw. Goodbye, Dr. Ginto. Sa impyerno ka na lamang manggamot ng kapwa mo demonyo. Mariing sabi ko sa kanya bago ko siya tinusok sa dibdib ng aking karayom. Ilang segundo lamang ay wala ng buhay na bumagsak din ito sa ibabaw ng kama. Inayos ko ang kanilang posisyon. Inihiga ko ng patihaya ang babae
Pagkatapos ay ipinatong ko naman sa ibabaw niyang katawan ni Soriano. Iisipin ng lahat na namatay ang dalawa dahil sa atake sa puso habang may ginagawang kalaswaan. Ngunit ang matalinong tao katulad ni Harriet ay iisipin na si silent assassin ang pumatay sa dalawang ito. Pagkatapos ko silang maayos sa kamay, parang walang nangyari na lumabas ako ng kwarto ni Dr. Ginto. Tulog na ang dalawang katulong nito, kaya walang nakakita sa akin na lumabas ng bahay na yon. Agad akong sumakay sa aking big bike na nakaparada sa gilid at nagtatago sa mga halaman. Pagdaan ko sa gate ng subdivision ay tulog pa rin ang gwardya. Ngunit may iba ng mga tao na naroon at nag-uusyoso kung bakit hindi magising-gising ang lalaking gwardya. Napailing na lamang ako nang tuluyan na akong makalabas ng gate. Nabawasan ang bigat sa aking dibdib dahil patay na ang mga taong muntik nang pumatay sa akin. Ngayon ay wala na rin silang mabibiktima na ibang tao. Wala nang taong matatanggalan ng mga mahahalagang laman loob para ibenta sa mayayamang tao na nangangailangan ng organs. Excited ako habang inaayos ang aking sarili sa harapan ng salamin. Kaninang umaga'y tinawagan ako ni Harriet at sinabihan na ipapakilala niya ako sa mga magulang niya. Hindi tuloy ako magkandatuto sa pag-aayos sa aking sarili. Gusto ko na maganda ako sa paningin ng mga magulang niya. Maganda at presentable. Ito ang impression na gusto kong iwan sa mga magulang niya. Kaya sinigurado ko ngayon na kahit simple ay presentable naman ang aking ayos. Isang plain pink sleeveless na bestidang medyo hapit sa aking katawan at abot hanggang sa aking tuhod ang haba ang napili kong isuot. Mabuti na lamang at binili ko ito noong huling beses na nagtungo ako sa mall. Ang mahaba kong buhok ay hinayaan ko lamang na nakalugay at nilagyan ko lamang ng 2 hair clips sa gilid ng aking ulo. Light makeup naman ang inilagay ko sa mukha ko na bumagay sa suot kong dress. Matangkad na ako kaya tinernohan ko lamang ng sandals na 1 inch lamang ang taas. Kapag magsuot ako ng sandals na mataas ang takong, mas tatangkad na ako kay Harriet, which is hindi magandang tingnan. Para sa akin ay maganda talaga kung mas matangkad ang lalaki kaysa sa babae. Ngunit ito'y base lamang sa aking opinyon. Nang marinig ko ang malakas na busina ng kotse ni Harriet sa tapat ng gate ng bahay ko, ay nagmamadaling kinuha ko ang aking puting pouch. At syempre hindi ko kinalimutang mag-spray ng aking pabango, na banayad sa ilong ang amoy. Ayoko kasi ng matapang ang amoy na pabango, kaya madalas ang pabango ko ay vanilla lamang ang flavor. Nakangiting lumabas ako sa gate at pumasok sa loob ng kanyang kotse. Hi! Nakangiting bati ko sa kanya. Sa halip na gantihan ng ginawa kong pagbati sa kanya, ay kinabig niya ang aking batok at binigyan ng mariing halik. Saglit akong nagpatangay sa kanyang halik, ngunit nang maisip ko na masisira ang aking lipstick ay mabilis akong kumawala mula sa kanya. Mabubura ang lipstick ko, reklamo ko sa kanya. Sorry, hindi ko napigilan ang aking sarili na halikan ka. Masyado ka kasing maganda sa gabing ito. Nakangiting sagot ni Harriet sa akin. Namula ang mukha ko sa tahasang papuri niya sa akin. Ngayon ko lang nalaman na matamis din pala ang dila nito. Marunong din itong mangbola. Hindi kita binobola, Shiva. Napakaganda mo talaga. Anito na tila nabasang nilalaman ng aking isip. Oo na, maganda na kung maganda. Umalis na tayo at baka naiinip na ngayon sa paghihintay sa atin ng mga magulang mo. Nangingiting sabi ko na lamang sa kanya. Ngayon na nakapaghiganti na ako sa mga taong muntik nang pumatay sa akin, ay tila mas magaan na ang aking pakiramdam. Ngunit mas gagaan ang pakiramdam ko kapag naipaghiganti at nabigyan ko na ng katarungan ang pagkamatay ng aking pamilya. Ito na lamang ang mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Ang bagay na nagiging hadlang para maramdaman kong tunay na kaligayahan. Seriously, you're very beautiful tonight. And I'm very proud that you are my girl. Seryoso ang boses na sabi ni Harriet bago pinaandar palayo sa gate ng bahay ko ang kotse niya. Lihim akong napabuntong hininga. Nakadama kasi ako ng guilt dahil sa aking lihim na itinatago sa kanya. Ngunit hindi ko naman maaaring sabihin sa kanyang tunay kong pagkatao. Natatakot akong harapin ang kanyang galit. Natatakot ako na baka hindi niya ako mapatawad sa ginawa kong pagsisinungaling sa kanya. Muli akong napahugot ng lihim na buntong hininga at pilit na iwinaglit sa aking isipan ng mga bagay na kinatatakutan kong mangyari. Lagpas lamang kalahating oras ang ibinahe namin sa lansangan bago namin narating ang tapat ng malaking bahay ng mga magulang ni Harriet. Nagtaka ako nang makita kong nagliliwanag ang malawak na bakuran na tila ba'y may malaking okasyon na nagaganap. May okasyon ba ngayon? Hindi ko napigilang tanong kay Harriet
nang ipagbukas niya ako ng pintuan at inalalayang makababa. Malalaman mo na lamang pagpasok natin sa loob ng bahay. Makahulugan ng ngiti na sagot niya sa akin. Naguguluhan man na hindi na ako nagtanong pa at nagpaakay na lamang sa kanya papasok sa loob ng kanilang bahay. Happy birthday, Corazon! Hanggang ngayon ay maganda ka pa rin. Ang edad mo lamang ang tumatanda at hindi ikaw. Narinig kong bati ng isang ginang sa babaeng may edad na, ngunit maganda pa rin. Napakunot ako ng noo nang makita kong kamukha ni Haret ang babaeng binati ng happy birthday. Birthday ngayon ng mami mo? Nakasimangot kong tanong kay Haret. Kung sinabi sana nito na birthday pala ng mami nito ang pupuntahan namin at hindi lamang simpleng dinner, ay nakabili sana ako ng regalo para sa mami niya. Nakakahiya tuloy na ipapakilala niya ako ngayon tapos wala akong dalang gift. Masisira tuloy ang perfect na image ko na gusto kong makita ng mga magulang ni Haret. Don't worry, okay lang kay mami na wala kang dalang regalo. Nakangiting sagot ni Haret at hindi pinansin ang nakasimangot kong muka. Okay lang sa mami mo, kaso nakakahiya naman sa part ko. Syempre gusto ko rin magpabango sa kanya para magustuhan niya ako sa unang beses pa lamang na pagkikita namin. Giit ko sa kanya. Huminto si Haret sa paglalakad at hinarap ako. Sinapo niya ang magkabila kong pisngi at seryoso ang mukha na tinitigan ako. I'm sorry. Sa sobrang excitement ko na makilala ka ng mga magulang ko, ay hindi ko na naisip ang mararamdaman mo. Haret, my son, nandito ka na pala. Tawag ng mommy nito, kaya hindi ko na nagawang makasagot pa sa kanya. Hinawakan ni Haret ang isa kong kamay at nakangiting hinarap ang ina. Happy birthday, Mom. Nga pala, gusto kong makilala niyo ni Daddy ang girlfriend ko. Mom, Dad, this is my girlfriend, Shiva. And Shiva, this beautiful woman in front of you is my mom. And this handsome man beside her is my dad. Happy birthday po, tita. Good evening po, tito. Nahihiyang bati ko sa mga magulang niya. Kahit gusto kong mapasimangot dahil naroon si Beron sa tabi ng ina ni Haret, na para pang nais ipakita sa akin na malapit ito sa mga magulang ni Haret, ay pilit kong pinigilan ang aking sarili. Ayokong makahanap ng butas si Beron para siraan ako sa mga magulang ni Haret. Sorry po at wala akong dalang regalo para sa inyo. Hindi ko po kasi alam na birthday mo po ngayon. Hindi mo alam? O wala kang pambili ng regalo? Singit ni Beron na nakataas ang kilay. Stop it, Beron. Huwag kang mag-umpisa ulit ng gulo. Igalang mong birthday ng mami ko. Madilim ang mukha na saway ni Haret kay Beron. Wala naman akong ginagawang masama, Haret. I'm just telling the truth. Nakasimangot na sagot ni Beron. Pagkatapos ay tinapunan ako ng masamang tingin. Ngunit minabuti ko na huwag siyang patulan at palampasin na lamang ang pangiinsulto niya sa akin. Sorry po talaga, tita. Kung alam ko lang pong birthday niyo ngayon ay nakabili sana ako kahit na hindi mamahaling regalo. Basta galing po sa aking puso. Nahihiyang paumanhin ko pa rin sa mami ni Haret. Naku, huwag kang mag-alala, iha. Lahat ng bagay ay meron na ako. Kaya okay lang na wala kang regalo sa akin. Ang mahalaga ay dinala ka ni Haret ngayon. At sa wakas ay nakilala na rin namin ang girlfriend niya na palagi niyang ibinibida sa amin. Nakangiting sagot sa akin ng ina ni Haret. Naramdaman ko na tunay ang kanyang ngiti. Kaya medyo gumaan ang aking pakiramdam. Tama ang aking asawa, iha. Ang presence mo mas mahalaga at hindi ang regalo. Sang-ayon naman ang daddy ni Haret. Pagkatapos ay nakangiting sinuyod ako ng tingin mula paa hanggang ulo. Now I wonder kung bakit kahit anong pagrereto ng aking asawa kay Haret sa ibang babae ay hindi niya pinapatulan. Dahil may napakaganda pala siyang girlfriend. Thank you po, tito. Sensero ang ngiti na namutawi sa aking mga labi. Pakiramdam ko ay nakatagpo ako ng pangalawang magulang sa katauhan ng mga magulang ni Haret. Ramdam ko na tanggap nila ako sa pamilya nila bilang girlfriend ni Haret. Nang tingnan ko naman si Veron ay halos hindi maipintang mukha nito at sobrang talim ng tingin niya sa akin. Kung nakakasugat lamang ang matalas na tingin ay baka kanina pa sugat-sugat ang katawan ko sa talas ng ginagawa niyang pagtitig sa akin. Sa halip na makaramdam ako ng takot o pag-aalala sa matalas na titig sa akin ni Veron, ay nananadyang ikinapit ko pa ang aking braso sa braso naman ni Haret. Gusto kong iparating sa kanya na kahit anong gawin niya, hindi niya makukuha sa akin ng boyfriend ko. Dahil ako lamang ang mahal niya.
At natitiyak ko na nakarating sa kanya ang aking mensahe. Dahil biglang nanlisik ang kanyang mga mata bago walang paalam na tinalikuran kami.